Kung malungkot ka ngayon, para sa'yo to sasabihin ko. Hindi ka nag-e-exist para maging malungkot habang buhay. Hindi tayo nilikha ng Diyos para yakapin ang kalungkutan. Oo, pwedeng malungkot kasi it's a normal feeling. Isang pakiramdam na sadyang nararamdaman, lalong-lalo pa kung may mga sitwasyon na nangyayari sa atin na sadya namang nakakalungkot. Hindi natin maiiwasan yan, di ba? Ang kalungkutan ay sadyang hindi naiiwasan. Pero, lagi mo tatandaan na sa bawat kalungkutan, maraming solusyon. Una, kapag alam mong nalulungkot ka, lumabas ka. Hanapin mo yung mga kaibigan mo na magpapasaya sa'yo. Hanapin mo yung mga kaibigan na patatawanin ka. Mga kaibigan na handang makinig sa bawat sasabihin mo, sa bawat pagluha mo, at kaya kang kilitiin at upang sumaya. Or, kung hindi mo gusto magkaroon ng kasama at ayaw mong lumabas para pumunta sa kaibigan, pwede namang aliwin mo yung sarili mo. Yung ikaw mismo ang aaliw sa sarili mo. Pwede kang lumabas, kumain sa labas. Pwede kang kumain sa Jollibee, kumain sa McDo, kumain sa Mang Inasal, mag-enjoy ng only rice. Di ba? Or, pwede namang manood ka ng sine. Piliin mo yung pelikulang nakakatawa. Huwag mo nang piliin yung pelikulang nakakalungkot kasi makakadagdag pa ng kalungkutan mo yan. O kaya naman, manood ka ng TV, manood ka ng It's Showtime, alahanin mo, masaya yung It's Showtime, nakakatawa si Vice Ganda, yung kanilang company. At isa pa, no? Pwede ka namang magbasa ng libro, pwede ka mag-cellphone, piliin mo yung mga vlog na nakakatawa, yung pag nag-scroll ka sa cellphone, ibang tipong alam mong malilibang ka, di ba? Maghanap ka ng mga something na makakadagdag ng smile mo, di ba? Or manood ka ng TV, di ba? Manood ka ng TV, hindi lang It's Showtime, pwede, andyan dyan ang Family Feud na pwede mong panoorin, di ba? Ma-enhance na yung kaalaman mo, mapapangiti ka pa, magiging masaya ka pa, at malilimutan mo yung kalungkutan. O kaya, higit sa lahat, pray. Magdasal ka, di ba? Kasi tanging si God lang ang makakatulong or makakaintindi sa pinagdaraanan mong problema na nagiging dahilan kung bakit ka malungkot. Alam mo ko, marami rin akong kalungkutan. One time, hindi lang one time, kapag nalulungkot ako, isa lang ang sasabihin ko sa anak ko, Be, dito ka lang may pupuntahan ako. Naglalakad ako minsan, papunta sa bayan, papunta sa church. Papasok ako sa church, uupo ako, then wala lang. Nakaupo lang ako doon. As in, wala lang. Nakatanaw sa kawalan. Nakatingin sa kawalan. Pero sa loob ako ng church. Then unti-unti, nararamdaman ko yung kagaanan ng aking kalooban. At bago ako lumabas, isa lang nasasabi ko, thank you. Tapos alis na ako. Uwi na ako. Magaan na yung pakiramdam ko. Kaya tama yung sinasabi nila, Diyos lang ang nakakaalam at makakaintindi sa'yo sa pinagdaraanan mo. Okay, ito pa. Ang kalungkutan, normal na pakiramdam. Pero huwag tayong mag-stay sa kalungkutan. Diba? Piliin pa rin nating maging masaya. Piliin nating maging masaya sa araw-araw. Oo, yung kalungkutan, nandyan lang yan Pero huwag tayong padaig sa kalungkutan Mas masarap pa rin at mas maganda pa rin kung lagi tayong nakangiti at laging masaya.